Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Bumisita po tayo dito sa dating naka-3 po na Barangay Kagawad. Dito po sa Barangay San Pablo, Hagonoy, Bulacan. Akin pong karangalan pong pinakikilala sa inyo ang ating pong makakapanayam na si dating iginagalang na Barangay Kagawad, Rolando Olan de la Cruz. Isang magandang umaga po, Kagawad. Kumusta na po ba kayo? Okay naman po at ako po ay nagpapasalamat at ako po ay nadalo ng ating pong kaparehas para po sa pag-interview. At siya po ay nagtanong sa akin kung ano po ang aking magagawa at nagawa ng nakaraang pang taon na ako po ay nanungkulan bilang isang barangay kagawad. Ako po ay nagsimula ng pagiging kagawad noong 2010. Yun po sa 2010 po na yun ay nakasama ko po bilang barangay captain ng Dumao na si Kapitan Narting Amakyo. Kahit po kami hindi magkatikit ng dalawang kapitan na yan, ay ako po ay hindi po niya pinabayaan. At sa panahon po na yun, 2010, ay naging magkaibigan po kami ni Kapitan Narting Amakyo. At bawat hiling ko po sa kanya, noong mga panahon na yun, tinutulungan po niya ako. At amin pong naging accomplishment po nung unang-una, tatanda ko po yan, palibasa po doon po sa Purok 4, galing sa tabing ilog, ay nilagyan po namin yan na ang tawag doon ay parang breakwater na din po. Pagkasa ko, dalawang asintagat po ay tapos nilagyan po namin ng lupa yung gitna para po kung pumasok yung tubig doon sa looban, kasi po pagka po ito ay pumasok ang tubig doon sa looban at bumaha, babahain na din po yung mga plestaan. Sayang po yung kanilang mga hulog. Dapat na sana ay maging pakinabang na kanilang pamilya ay mawawala pa. At kay Narting Amakyo pa din po noon, panahon po na 2010, ay sumusobra na po ang angat ng patubigan. Ay naisip na naman po namin ni Kapitan Narting Amakyo na doon din po sa nasabing lugar sa Purok 5 na yan, ay Purok 4, ay itinaas po namin yung in-upgrade namin dahil kawawa yung mga batang nagsisipagdaan doon dahil hindi sila makatawid, hindi sila makalabas, makapagsala dahil baha. Siguro ang simula. Ako po na po, tanda ko. At mga accomplishment po namin noon 2010, kay Kapitan Narting Amakyo pa rin po yun, ay nagkaroon po kami ng project. At ako po talaga po sinasama niya sa Kapitolyo. Ang congressman po noon ay si Maribig. Ay tinulungan po niya kami para po yung footbridge papuntang Purok 5A sa Pagbilag doon ay malagyan ng bagong tulay dahil kawawa naman ang panahon na yun, yung tulay doon, kawayan lamang po. Kawayan lang tulay na. Pero ngayon po, tulay na talaga. Ngayon po, tulay na talaga. Noong 2010 pa po yun. Yun po ang una ko po naging proyekto po. Sa back project. At meron pa rin pong mga project po, mga pakilan nila doon sa ibayo po na yun. Tulad po nung si Kuan ay naging kapitan na. Si para Castro ay yung po mga pathway doon, kahit pa paano. Kaya ipagawa po namin sa tulong-tulong po nung Tanggunian, sa pangungunan po ni Kapitan na Mark Castro naman. Yung po ay ginagawa na po namin yan para po kami makatipid, kumapa yung mga project doon. Kami na po ang mismong gumagawa. Wow! Kumukuha lang po kami ng mga tao na po pwede magtawid ng materialis pagdating po noong gawa na. I-schedule po kami kung kailan po namin sila umpisan. Kami po nila Kagawad. Sa pangunan po ni Kagawad Anding Ramos, siya po ang nasa Impra noon. Ako naman po, ang komite ko po noon ay nasa progression. Kaya po, pagka po alam namin na kaya ipagawa, tinutuloy na po namin yan. Kahit po sa maliit na paraan lang,
nakatutulong po kami sa ating kabarangay. Ngayon po, inaani na nila yun. Kumbaga, napapakinabangan na po nila lahat Opo, ngayon. napapakinabangan po lahat. Bagamat yung iba po doon, hindi pa tapos, siguro po, pagdating ng panahon, pagka po ko, ano po abang lingkod ay sakali karoon ng pagkakataon para maglingkod sa atin, gagawin po natin ng maayos at tapat na paglilingkod po. Ayos po natin ito kung kapirahan ng barangay. Sana ako kung doon po natin ilalagay. At sa panahon po ni Kapitan Mark Castro po ito, ay nakapagawa din po kami dyan ng mga portraits sa Balakbak po, Purok 4, patawid po sa mga Salazar. Hanggang ngayon naman po pinapakinabangan pa. Yun po ay nahingi na namin kay ko, kasalukuyan po na si Dina Santos ay konsehan ng bayan. Binigay po niya yung maliit na project para sa amin. Dinagdagan lamang po ng pondo ng barangay. Meron po, kumbaga sa ano ay tulong po yung binigay ko si Dina Santos at dinagdagan po sa akin. Sa awan ng Diyos, natapos lang po. Yun po, ginawa po namin yun. Pinagtutulong-tulungan din lang po namin yun. Tuwing gabi. Kumbaga, hindi na kayo kumuha ng ibang trabahador. Ano? Oo. Meron po kami konti-kon. Halimbawa, yung Mga piyon. mga master. Oo. Pero kasama lang po kami piyon. Wala po kayo sweldo ron. Wala po. Wala po kami sweldo. Sinusulungan namin doon yung pinaka-formal. Oo, pero kayo, hindi kayo tumatanggap sa sweldo ron. Kami po, mga kagawad, hindi po tumatak na sweldo. Kami po nila. Malaga servisyo lang po yun sa inyo. Opo. Yun po ang mga katotohanan talaga. At yun po mga ibang mga pathway. Ginagawa po namin doon po sa papunta naman doon sa mga magbitang doon ay talaga po ngayon ginawa din namin na wala po kami mga pipe noong panahon po ni Kapitan Mark Castro. Yun po ang aming mga ginawa. At po mga repair po yung artisan well. Palibasa po ako ay isa sa committee at magandang committee po ay bilang kakagawad ay binigyan po ako ng pagkakataon po ni Mark Castro na pagka meron po mga poso na nasisira ay agad po na sinasabi sa akin para po magawa po dahil sayang po ang isang po na po sa ngayon dahil yan po ay mahalaga sa bawat sa barangay dahil pag dumating ang panahon na walang kuryente, hindi po tayong kukuha ng load. Opo, may nagamit ako. Kaya po yun, hindi namin pinababayaan noong po panahon po ay nakaupo. Lagi po yung may budget. Pinabudgetan po ng ating kapitan sa ating tereno. Ako naman po di ba siguro ng gagawa. Isasama ko naman yung mga kagawad para dalawin at buuin yung poso. Ang tawag ko doon ng artisan well yata. Napapakinabangan na rin po nila ngayon yun. Hanggang ngayon po, pinapakinabangan po. Pero yung iba, pakinawilan, parang nabiginig ko, parang May sira. hindi na po yata nagagawa. O ako po, ang agawad pa, noon, panahon ko, hindi ko po papangagan na masayang yung mga gano'n gripo, poso. Kasi po, ang halaga po yata nun, dinig ko kayo, pagka magpapasal ka, nasa 200,000. Mahal po pala, ano? Sayang naman. Sayang naman, ano? Ganun po. Baga ngayon po, bubuhayin niyo po lahat. Kumbaga ngayon po ay talagang dapat buhayin. Noong panahon po ni Kapitan Mark Castro, noong ako po ay isang kagawad, nakatulong din po niya ako sa pagpapagawa po ng kalsada mula po dito sa Purok 5 hanggang Purok 2. At yan po ay dumagos hanggang Purok 1, halos-halos sa buong San Pablo po yung ano.
naganapan namin na yung pinagyan ng panahon na yan. At doon po ay binabantayan po namin ng mga mixer ng panahon po na yun dahil kawawa po yung bawat lugar na nadadaanan ng kalsada na nabuhusan dahil naiiwan. Ang ginagawa po namin dyan, nila Kapitan Mar at mga kagawad, kasama ko dito sa kulian, ay nagtitira po kami ng konti simento para po yung approach ng paakyat ng kalsada ay madaanan po nila sa umagat. Hindi na para po nila din sila magkasusan. Ganun po ginagawa namin. Bawat baba po ng mixer ay namin po binabantayan. Buhat sa umpisa hanggang sa kahuli-hulihan. Talaga nagbantay po kayo, ha? At kapag naman po halimbawa ay nagkaroon ng lubak. Kasi hinahati po namin ito dati noon, hindi po kami sinasara. Yung kalahati, pag nakikita namin na malubak, kami na mismo kung sa kulihan ang siyang nagpapatag, nagtatambak para madaanan ng mga tricycle. Ganun po kami noong panahon po na yun. Talaga po kami kumikilos po ng sarili. Talagang umaaksyon. Kahit wala sweldo yung Wala po sweldo yan. construction yun. Hindi naman po, ano yun, araw-gabi. Wow. Aming ginagawa. Bihira po ganyang kagawad na araw-gabi talaga nagsasakripisyo para sa mga kabarangay. Nakikita naman po ng ating kabarangay. Doon po sa Propuno ay nagkaroon po tayo ng mga competition doon. Sa pangungunan po ng ating dating kapitan na Mar Castro ay na ipasimento po namin yung siguro mga 20 meters o 30 meters dito. Ito po ay naging bayanihan lamang po ito. Dito po sa Propuno, Daang Pari. Yan po ay wala po kaming ginastos dyan na pangupa, kundi batarisan po. Ang sinasabing batarisan, kami po Sanggunian ay tumulong doon. Kasama po yung nasasakupan ng lugar na sa Propuno. Kaya po madaling natapos, mapakarami po namin ng panahon din. At ako po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng aking pong nakasama at mga tumulong po sa mga project po namin sa mga nasasakop na nasa aming lugar. At sila po ay buong pagkakaisa na tumulong po sa aming Sanggunian. Maraming salamat po sa aming kabarangay na tumulong. Nanonood po ba yung ating mga mahal na kabarangay? Ano po ba ang mensahe po natin para sa kanila? Ang mensahe ko lamang po ay siyempre yung bawat paglilingkod dito sa ating barangay, kinakailangan po ay po tayo ng isang tapat na maglilingkod at kinakailangan po transparent ang magiging kapirahan po ng ating barangay. Kung ano po yung kung saan nakaalam yung ganung budget, dapat doon nilalagay. Ganun po. At dapat po, tulong-tulong din po tayo lahat. Ano po, ang pinakamahirap po dito sa atin ngayon, sa nakikita ko, yung pong pag-kolekta ng basura. Dahil yung iba po ay hindi sinisegregate, ang nangyayari, dadaan ka doon sa MRF natin, mabaho. At malapit po sa school, kinakailangan po tayo lahat na magtutulungan po. Pagdating po doon sa basura. Mag-segregate sila. Segregate po tayo. Yung po, halimbawa nabubulok, at dyan po yung mga sapa, mga bukid, yung mga walang isdap, ito pa, yung nabubulok. Doon po natin tapon para po pakain din. Mga isda para kumbaga parang sustansya. Mga isda, inulog namin. Walang masasayang. Yun naman po mga plastic. At dyan lang naman yan. Kahit na isa ko lang natin, kahit isang buwan doon sa MRF yan, kahit hindi kolektahin, hindi babaho. Mabubulok, hindi babaho. Hindi po masyado magagastos ang po ating kabarangay, ang ating pong pondo ng barangay. Dahil isa po sa pinakamalaking gastos ng ating barangay, yung pong basura. Kung lamang po, at yung pong iba po na hindi ko po nasabi tungkol po dun sa mga project, ay ano po nabanggit. Pero kahit pa paano po, marami naman.
Opo. Kagawad, maputol ko po yung sinasabi po ninyo. Ito po hinihintay po ng ating mga kabarangay ang inyo pong deklarasyon. Kung sakali daw po bang matutuloy ang barangay election this coming November 2, kayo po ba ay nakahandang lumahok sa pagkapunong barangay o mananatili na lamang po sa normal na pamumuhay? Nung una po, talagang yan hindi ako masyadong nagkaroon ng interest dahil nga po dun sa ang edad ko, senior na. Pero pag naisip ko naman, kahit ako senior, buo pa naman po yung aking kalkulasyon, malakas ang katawan, hindi naman ako nagkakasakit. Ayun, Kaya gusto ko, physical fit. physically fit hanggang ngayon. At naisip ko na kahit na sandaling panahon na natitira sa aking buhay, gusto ko pong maglingkod sa ating barangay. Kaya po, ako po ay talagang nagdeklara na po na talagang lalahok po sa barangay election bilang kapitan sa November 2. At isa pa pong nagtutok sa akin dito, yung pong aking mga kabarangay, kung saan ako mapunta ng lugar, pinupusta ako. Tatakbo ko po mila. Kailangan po namin. Kaya ang sagot ko, yung una, hindi pa masyado. Ngayon po, at saka mapunta, tinatanong ako kung ako ba'y lalahok doon. Buo na loob. Sabi ko sa kanila, nasa iyo support ako. Wow! Kung kako kayo, ay lulok-lok niyo doon, ituloy ako para sa inyo at para sa ating lahat ng buong kabarangay. Wow! Napakaganda ng ating mensahe at mga panayam dito po kay iginagalang na barangay kagawad po ng San Pablo na tunay na gumawa, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa kanyang nasasakupang barangay San Pablo, Hagonoy, Bulacan. Yan po mga kaparehasa, ating pong nakapanayam si ginagalang barangay kagawad Olan de la Cruz. Mabuhay ka kagawad hanggat gusto mo. Salamat po.